Ayan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Sana samahan niyo ako sa maikli sandali itong ating kwentuhan mga idol upang may makasama naman ako sa buong panahon itong ating video. Ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito, may kaugnayan pa rin sa ating mga kapwa vlogger na napapanood natin, may kaugnayan sa kanilang mga binablog sa larangan ng ghost exploration at ghost hunter. Alam nyo yung dinidibang ng ating idol na si Bungo, dun tungkol kala Kuya Red, kala Rebor at kay Doski. Alam naman natin na ang kanilang estilo scripted. Oo, pero kasi nangan nga lang debunker siya. Gusto niyang klaruhin, although alam naman niya na scripted din yun. Kaya lang, siyempre, karapatan niya yun na mag-debunk ng mga video. Pero ito inyong lingkod, scripted man yan o ano yan, wala akong pakialam dyan. Basta ako gagawa ko ng sarili kong content tulad dito. Yun naman kasi yung estilo nila Idol Doski, although halatang scripted na kasi yung kanilang ginagawang pag-ghost explorer, ang gusto na naman mangyari ng ating idol na si Bungo, aminin lang nila na sila faking ghost hunter. Para at lagyan lang nila ng disclaimer na yung ginagawa nila tawag dun scripted lang na for entertainment only. Ganon. Yung mga idol naman kasi natin na mamatigas din Pero, siyempre, kanila yun Ngayon, itong atin naman, napagkukwentuhan lang natin yung ganong sistema. Kasi, yung mga paulit-ulit nga naman ginagawa nila na halata. Ang advice ko lang sa ating mga ghost exploration na scripted ang kanilang ginagawa, medyo gandahan nyo naman na hindi halata yung mga ipinapakitang multo o maligno, etc. Para nga naman doon sa mga manunood, although yung mga nanonood, wala namang alam sa ganyan, hindi nila mahalata yun. Pero sa mga kagaya natin, na tayo naman kapwa tayo mga vlogger, alam natin yung scripted at saka yung legit. Oo, kasi nagbibideo rin tayo Oo, at saka napapanood natin yung mga sistema nila Pero yung mga scripted na katatakutan, tulad sa mga American ghost hunter nila, yung mga kahit alam natin scripted yun, matatakot ka dahil kasi talagang yung mga tirada nila, ang ganda ng pagkakatirada nila. Yung mahalatang scripted kasi pag biglang may lumitaw na maligno o multo, magugulat ka pa kasabay ng background, di ba? Yung mga scripted na ghostwriter natin nga naman dito, kitang-kita minsan nakahalata yung sistema ng kanilang ginagawa. Doon parang naaasar to si Idol Bungo. Oo, kaya dinidebunk niya. Pero yung sa mga scripted na mga katatakutan, pagka foreign ang may gawa, talaga namang, kumbaga, di kalidad. Oo. Tulad na nga naman napapanood natin mga ghost story, di ba? Alam natin, scripted lang yun, hindi totoo yun. Pero, mas nakakatakot panoorin. Dahil kitang-kita mo naman yung sistema ng mga nila, pati yung mga background nila. Ngayon ang parang gusto mangyari ng idol natin si Bungo, bigyan naman ng konting class yung kanilang ginagawa para hindi nga naman masyadong halata na yun sabi nga niya niloloko lang daw ang mga manunood, ang mga Pero minsan inaano rin siya na wala ka ng pakialam doon kung
Pero ito inyong lingkod, lahat ride on tayo. Scripted man yan, legit man yan. Pero kasi sa totoo lang, yung mga legit nating ghost adventure, yung mga ghost hunter natin, yung mga legit, talaga namang mula sa umpisa ng kanilang palabas, wala ka talagang makikita na kung ano-ano na nagpapakita o ano pa man. Yan, ang mga paramdam, normal naman yon. Pero malimit ko na nga rin sabihin sa aking mga video na ang isang abandonadong lugar, sa totoo lang, talagang yan halimbawa isang compound, yung bahay man dyan o building man yan, basta't merong compound, mapuno, masukal, 99.9 talagang meron yan. Ang pangunahing nariyan, yung tinatawag na mga elemento. Yung mga elemento talagang nariyan yan. Lalo sa ganyan mga abandonadong lugar. Kaya nga lang, kasi yung mga elemento, sa totoo lang, bihira naman din yan, nagpapakita. Kaya lang, may mga pagkakataon na pagka nabuisit yung mga yan, mas delikado yan kaysa doon sa sinasabi nilang mga multo. Kaya lang mga multo, nabanggit ko na, hindi yan basta-basta nananakit, hindi yan basta-basta makakagawa ng makakapinsala sa inyo. Maliban na lang na merong pasukan sa inyo, yung masamang espiritu nakakasangkapanin ng diablo. Nakakatakot din yun kasi pag may pinasukan sa inyo nun, nahihirapan kayong kontrolin yun, lalo't walang marunong. Kung ang trabaho nyo lang talaga ay mag-explore ng ganyan at wala kayong alam, delikado din. Lalo yung mga engkanto, yung mga elemento, yun talaga, may pasukan at wala, talagang may kakayahang manakit yan, may kakayahang maminsala yan, lalo't pag nagalit. At hanggang sa bahay nyo, pwede kayong sundan niya at bulabugin. Perwisyuhin. Hindi kagaya ng mga multo, wala yan, split seconds lang yung multo pag nagpakita sa iyo, mawawala rin agad yan. Hindi yan kagaya ng mga elemento. At ang elemento talagang pag nakursunadahan ka niyan, pipiligro ka. Lalo makatagpo ka ng mga tarantadong elemento. Kasi parang tao din yan, may mga elementong luko-luko rin, tarantado din. Nangungursunada. At ang mabigat yan, sabi nga nung kasama naming may third eye, ang nakakatakot sa mga elemento kapag ikaw nakursunadahan, split seconds pag nahilo ka, napapikit ka ng ganyan, pag dilat ng mata mo, nasa ibang dimension ka na. Nasa ibang lugar ka na, hindi mo alam, tinangay ka na pala nila. Ayun ang nakakatakot doon. Wala ka na doon sa dati mong kinatatayuan o pwesto. Ayun ang nakakatakot sa mga elemento. Hindi kagaya ng mga multo, hindi nila kayang gumawa ng ganun. Nadadaling ka kung saan dimension. Pero yung mga elemento, pag gusto kang dalhin doon sa lugar nila, split second. Hihiluhin ka lang ng konti. Pagka nawalan ka ng malay, parang nahilo ka. Pag dilat ng mata mo, wala ka na doon sa pwesto mo. Nangyari nga yan naikwento ko na minsan niya sa, sa video ko. Meron kaming kasama sa construction. May malaking puno doon ng akasya. Umihilang siya. Pag ihi niya, para nakaramdam siya ng konting hilo, napayuko siya doon sa puno na iniihian niya. Nagulat na lang siya, iba na yung lugar. Wala na siya doon sa ganun. Dadaling ka sa lugar nila. Mabuti na nga lang, nung nakapasok siya doon, kasi ang nangyari pala doon, napataon niya ata na may pumasok galing dito sa mundo natin, babalik doon sa mundo nila, nahigop siya ng vortex o ng portal. Nakakatakot din yung portal na yan kapag kayo pasara, tapos nahigop ka. Siguro nung pag-ihi niya ron sa puno, vortex yung puno, pag-ihi niya, dapat siyempong pasara na, yun, nahigop siya. Mabuti nung nakita siya, nung mga engkantong nandoon, mabait din yung nakakita sa kanya, itinaboy siya pabalik. Sabi sa kanya, ba't ka nandito? Hindi ka namin kawari. Anong ginagawa mo rito? Sabi niya, tinulak lang daw, hinila lang daw siya, tapos parang tinulak siya. Nagulat siya Natumba siya
pagtumba niya ng ganyan, nakita niya, nandun siya sa tabi ng puno, na inihian niya. O, ganun. Pero di ka maniwala mga idol, may kwento ko na nga ito sa una kong video. Sabi niya wala pa siyang isang oras doon sa loob. Nung makapunta siya ron, wala pa siyang isang oras doon sa dimension na yon. Pero natapos na yung ginagawa namin construction. Nung lumitaw siya, siguro humigit kumulang 9 na buwan. Oo, nung muli siya magpakita. Uy, bili mo 9 na buwan ang lumipas. Pero sabi niya wala pa siyang isang oras doon sa loob. Kasi ang pinagtakan din namin, kaya naniwala kami wala pa siyang isang oras na nanggaling doon sa dimension na yun. Yung suot niya, nung nawala siyang bigla, at saka yung basta kung ano yung anyo niya, kung ano yung kasuotan niya, walang nagbago. Wala, yun pa rin. At hindi man lang nadumihan. Excuse me. Yun, hindi man lang nadumihan yung kanyang kasuotan at hindi siya nagmukhang gusgusin. Imagine sa loob ng 9 na buwan na nawala siya. Hindi nagbago yung itsura niya, pati yung kung ano yung suot niya. Kung normal siyang nawala at nagpalaboy-laboy kung saan, yung pagbalik niya na yun, siguradong gusgusin siya. Pero mo sa loob ng 8 buwan kang 8 o 9 na buwan kang nagpalaboy-laboy eh. Hindi ka dudumi, wala kang bihis-bihis, wala ligo-ligo. Oh. Pero naniwala kami na, kasi kinuwento niya eh, sa puno lang nga naman siya eh. Nagtaka lang daw siya, bakit biglang, pag ano niya, iba na yung lugar na napuntahan niya. Tapos, may nakakita daw sa kanya ron eh. Hinila siya, tinulak siya palabas, sabi raw sa kanya eh, hindi ka bagay dito, hindi ka taga rito. Buti na lang ganun. Inilabas siya, ay kung hindi. Eh, kung ang nakatagpo sa kanya ay tarantadong mga elemento, gawin siyang alipin. O, di ba? Buti nga, pinalabas pa siya. Ganon, ibang oras nila mga idol sa oras natin. So, mahaba ang oras natin dito kaysa sa kanila. Tipin mo, sabi nga niya, wala pa siyang isang oras doon. Tapos 9 na buwan na halos siya nawawala. Nung magpakita siya sa amin, pumunta ng opisina namin eh. Nagtaka nga daw siya, yari na nga yung construction eh. At muntik pa siyang ipahuli sa security kasi nga, nagtataka yung mga maid, yung mga atsay na nandun doon. Bakit? Anong ginagawa niya at nandun siya? Yung sinasabi niya na galing siya sa puno, hindi siya pininiwalaan. Oo. Akala, sumampa lang siya sa bakod, pumasok sa loob. Tinawagan siya ng security. Kung tinaliwanag niya sa security, sabi niya, hindi ako magnanakaw, hindi ako pumasok dyan. Dito ako galing, tinuturo talaga niya yung puno. Yung pala, meron yata isang security doon na alam yung kilates ng puno. Kasi nung hindi pa ginagawa yung bahay na yun doon, hindi pa kami nagtatrabaho, yung puno na yun, pinangingilagan daw talaga minsan nila yun. Oo, may mga kung ano-ano raw naririnig nila doon sa puno na yun. Kaya, parang naniwala yung security na alam yung ano ng puno, pinaniwalaan siya, sinabi sa kanya ng mga kasamahan, pare, naniwala ko diyan galing yan. Tapos yan lang siya, anong ginawa mo ron? Sabi niya, ay nung ginagawa ito construction, kami gumawa nito eh. Nung kasalukuyang ginagawa pa lang ito, umihi ako dyan sa puno. Nagulat na ako, biglang iba na yung lugar ko. So, tapos, nakita ko nung may nakakita sa akin doon, hinila ako, tapos tinulak ako. Wala pa ako sabi ng isang oras niya sa loob eh. Oo. Ganun ba? Pero tataka ako, sabi niya, wala pa ako isang oras. Ang bilis na yari nitong project namin. Kami gumawa nito eh. Sinabi niya pa yung pangalan ng engineer namin. Naniwala naman din yung mga security. Dahil, yun nga, kontrata nga yun eh. Oo. Kontrata kasi yung na yun. Kaya naniwala yung security. Naniwala yung security na kasama siya sa gumagawa. Sabi ng security, kasama ka nga gumagawa dito, pero paano sabi mo wala ka pang isang oras? Eh, magsasyam na buwan ng tapos yan, no? Nakatira na yung may-ari dyan. Sabi niya, nga, pinagtatakaan ko, sir, bakit wala pa ako isang oras? Nagtaka ako, paglabas ko, iba na. Yari na pala, may swimming pool na pati. Oh. Sabi nung security, sige ma'am, huwag kayo mag-alala.
kami ng bala dito, nilabas siya doon sa compound. Tapos sabi sa kanya, o sige sabi niya, kung ano, bumalik ka rin kay engineer. Magpakita ka, matagal ka na nilang hinahanap. Nung nawala ka, ginagawa pa yan, hinahanap ka nila. Sabi niya, salamat naman sir, at magre-report ako. At saka pinagtaka namin, yung pera niya sa bulsa, hindi nagbago, yun pa rin. Yung 150 na laman ng bulsa niya, nung bago siya nawala, pinakita niya sa amin, yun doon pa rin yung pera niya eh. Oh. Imagine, ganun ka milagro yung... Kaya yung lugar na mga sa ibang mundo, iba talaga sa atin. Oh. Sabi niya, nung magkita-kita kami, sabi niya, oh, ayaw niyo maniwala na wala pa ako isang oras. Oh. Ito yung pera ko, pinakita. Sabi nga namin, oo nga. Pero sabi nga niya, nagtaka nga rin ako, finish na pala yun, tapos na. Eh paano hindi matatapos eh? Kulang-kulang 9 na buwan ka nang nawawala. Oh. Eh, 6 na buwan lang namin halos ginawa yun. Yun. Ganun. Kaya yung mga ganun mga kasaysayan na ano, doon sa mga hindi naniniwala, talagang hindi natin sila masisisi at hindi natin sila pwedeng pilitin na maniwala. Oo. Pero yan, nangyayari yan. Oo. Kasi talagang may mga kaharian ang mga elemento. Yan, may sarili silang mundo, meron silang lagusan na kung gusto nilang pumunta dito sa atin, nakakapunta sila. At pag nagsawa, babalik doon. Nabanggit ko na nga yan eh. Pag nagustuhan ng isang lugar, hindi na aalisin dyan, mamamahay na yan dyan. Oo, yun ang nakakatakot pag pinamahayan yung isang lugar. At walang marunong magpalayas, delikado yun. At saka yung vortex, baguhin man yung lugar na yan, gibain man yung puno na yan, vortex na yan, ang masama lang, baka masakop ng bahay, yung pinaka-vortex nila, sa loob ng bahay nyo, lalabas yung mga yan. Oo. At pag lumabas yan, sa loob ng bahay nyo sila nagmula, at nagustuhan yung loob ng bahay nyo, di naalis yan dyan. O kaya siguro may mga abandonadong gusali na iniiwan na ng may-ari dahil sa ganyan mga pangyayari. O nasakop ng vortex yung kanilang building o yung kanilang gusali at namahay na yung mga elemento kung ano-anong milagro nangyayari, hindi na sila nakatis, inabandona. Oo. Ganyan mga idol ang sinasabi ko. Yan, kinukwento ko lang sa inyo yan dahil nagiging karanasan nga namin yan dahil nga ako matagal sa construction. O, kaya alam ko yung mga ganyan na pangyayari. O, no, salamat na marami at sinamahan nyo ako sa Maikling Sandali. Kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang sa comment section at saka kung meron kayong mga katanungan tungkol sa ating mga pinag-uusapan. Bueno shoutout po muli sa inyo sa ating mga kapwa vlogger dyan sa larangan ng Ghost Exploration. Ano pa mga larangan kayo sa larangan ng social media, ano man ang mga content nyo, nabati ko kayo ng isang magandang hapon. Bueno, kung muli inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pansamantalang nagpapaalam. Nasa muli, paalam!